Welcome to Donmar TV News Channel. In a speech yesterday, President Duterte once again claimed that the presidential candidate uses cocaine, but made no mention who she is. You can ask yung mga mayaman, and sabihin ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate, or in the air. Doon yan sila magsup-sup ng ano nila. Ako hindi ako nag-ano, pero kung maniwala kayo, total marami mga mayaman tanong ninyo, then if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on that I did not tell you. Earlier, presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. submitted his latest drug test result to the PDEA, PNP, and the NBI. He maintained feeling not being alluded to the president's statement. He also confirmed taking a cocaine test. In an interview with broadcast journalist Anthony Taberna, Marcos Jr. confirmed he tested negative for illegal drugs. Katapos yung salita ng Pangulo, sabi ko, di lahat tayo pa-drug test. O di, hanahan ko na. So ako na nauna. Kaninang umaga. Ano po ba result? Yeah. Para lang, alam ko naman, parang manggaling na po sa inyo ng diretsyo. Wala, syempre negative. Meanwhile, presidential aspirant Senator Christopher Bongo is ready to undergo drug testing. Ako naman po, willing ako magpa-drug test anytime of the day. Anytime po, kung kakailanganin, though hindi mandatory, pero just to prove lang po sa Pilipino kung sino po yung fit na mamuno sa ating bansa. Malacanang meanwhile assured the president's revelation will be looked into by law enforcement agencies. That's voluntary, even if hindi siya kasama sa mga requirements for candidates, whether presidential, vice presidential, senator, or kung anumang posisyon. It's purely voluntary at nasa kanila po yun. Kung magpa-voluntary drug test sila para isa publiko na sila ay drug-free, then it's entirely up to these candidates. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao is also good to go at a moment's notice. And in case he wins, he would mandate it for all government officials. Earlier, the tandem of Senators Ping Lacson and Tito Soto also tested negative for illegal drugs. Meanwhile, Go presented his plans in the event he is victorious in the 2022 elections, as he wants to focus on the economic recovery and a better build version of the administration's flagship economic program. Gagawin ko lang po ang aking makakaya kung ano po pwede nating maisuporta sa mga programa. Isa po ito sa mga programa na naging successful po. Programa ni Pangulong Duterte na naging successful po. Presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno led the Christmas lighting in the Cartilla ng Katipunan in Manila. Moreno described the lights of the Christmas tree as a symbol of hope this new year. Presidential aspirant and Vice President Leni Robredo believes in the need for more micro, small, and medium enterprises, as she believes in them as the backbone of the economy. Part of presidential aspirant Leo Didi Guzman's platform is a more independent foreign policy which limits the sphere of influence of China and the United States in the West Philippine Sea. De Guzman is pushing for regional cooperation and common-based development and utilization of natural resources in the disputed territories in the country. Daniel Manalastas reporting for PTV Election TV. Sa gitna ng usapin sa anti-drug testing ng mga kandidato, isinapubliko naman ng kampo ng presidential aspirant na si Senator Manny Pacquiao ang resulta ng anti-doping test nito bago ang kanyang naging laban kay Yordenis Ugas noong Agosto. Isinagawa ang pagsusuri ng Voluntary Anti-Doping Association sa Las Vegas, Nevada sa Estados Unidos noong Hulyo at Setyembre. Nakasaad sa parehong resulta na negatibo si Pacquiao sa mga ipinagbabawal na gamot ng World Boxing Council. Required ang mga atleta na sumailalim sa anti-doping test
bago sumabak sa international competitions upang matiyak na wala itong ginagamit na prohibited substances para sa kanilang performance. Dagdag ng kampo ni Pacquiao, nakatakda ang senador na sumailalim sa hair follicle test, ngunit nais-an niya ni Pacquiao na masuri ito ng laboratorio na kayang makapagbigay ng agarang resulta. Una nang nagpakita kanina ng negatibong resulta ng drug test si Ferdinand Bongbong Marcos. Batay sa dalang dokumento ng kanyang abogadong si Attorney Vic Rodriguez, isinagawa ang pagsusuri sa St. Luke's Medical Center, Taguig, kahapon. Sinabi rin ni Marcos na sa tingin niya ay hindi naman siya ang pinatutungkulan ng Pangulo na umano'y kandidato na gumagamit ng cocaine. Naisumiti na rin ng kanyang kampo sa PDEA, PNP at NBI ang resulta ng drug test. Winnable talaga na candidates, walang bias-bias. Si Bongbong Marcos talaga. Okay? Si Bongbong Marcos talaga yung winnable na kandidato ngayon. Kasi malakas siya sa survey. Kahit doon pa man na. 'Di ba nung naging vice presidential siya nung 2016, despite of accusations, yung issue ng cocaine binato na yan sa kanya nung last 2016 So hindi masyado nag-prosper 'yun. Yung issue ng droga. Kaya nga sabi nga ni Thinking Pinoy, anong sabi ni Thinking Pinoy? Kung totoo man na may issue sa droga, so ibig sabihin daw, palpak daw yung war against drugs ni President Duterte. Kung totoo, kasi 2016, binabato na yan sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, ginawa na nga na spokesperson ni Bongo ngayon ng presidente. Kasi bakit? Si President Duterte na ang tagasagot. Oh, di ba? Ganon kalakas si Bongo kay President Duterte. Kasi ang spokesperson ni Bongo, si President Duterte. Sabi ni Cabonsi Marapol, ayan, basta kami lahat dito solid BBM. Okay? November 22. Yes, November 22. Ano bang petsa? Until November 22, ang binigay sa kanila ng COMELEC na para lalabas ang isang resolusyon. So, kailangan sagutin muna ni Bongbong Marcos ang mga allegations kasi nga, 5 ang kinakaharap na cancellation or disqualifications na kaso ni BBM. Nag-file itong mga human rights victim ng martial law, yung mga ano pa mga progressive group na against the candidacy of Bongbong Marcos. So, ngayon humingi ng palugit ang kampo ni Bongbong Marcos para mapag-anuhan nila, masagot nila lahat-lahat ng mga petisyon. So, ito naman ngayon ang ginagalaiti ng mga kampo ng mga nag-file kasi bakit daw binigyan ng extension? O bakit atat na atat kayo? Bakit gusto nyo sarili nyo lang na kapakanan or side ang pakinggan? Again, gaya ng sinabi ko kanina, paulit-ulit, for me, Bongbong Marcos is not a weak leader. He is not a spoiled brat. Kasi kung weak leader siya, mahina siya, hindi niya nagawang international standard operation ang Ilocos Norte when it comes to leadership. Tapos may nagtanong pa dyan na iba na about sa windmill na pinatayo nila sa Ilocos. Kahit ganun ba, bigyan pa ba ng issue yun? Hello. Antisima. Naku, Sir Glenn, kapag yan na disqualified, malaking gulo. Papasok si Esko, not Lenny or Bongo maging presidente. Oo. Talaga. Ganun talaga mangyari. Siyempre, pag na-disqualify si Bongbong Marcos, edi Esko, Lenny or Go ang magiging presidente. Kasi konektado yan sila eh. Remember, tandaan, sa lahat ng presidential walls, si Bongbong Marcos lang ang hindi naging dilawan. Nagigets na yung point ko? Halos lahat yan sila paikot-ikot ng kanilang partido. Pag i-combine mo yung lakas niyan, yung Bongo, Leni Robredo, Manny Pacquiao, Lacson, or whatsoever, all of them are anti-Marcos. Anong ma-expect mo? Ma-convince mo pa ba yan sila na paniwalaan ng mga Marcos? Hindi nila matanggap na nakabalik sa pedestal ng politika ang mga Marcos. That is the reason why that they have a campaign that no to Marcos again. That napaka-immature claim po yan. Diba? Kasi kahit anong gawin ninyo, hindi nyo lang dayain si Bongbong Marcos. Makaupo yan sa gobyerno. Oh, sabi ni Carmison Osares na kakadismaya si Tatay Digong. Palaaway kaayo, dapat magparespeto naman siya. Kaya gani. Ewan. Kasi si Presidente Duterte, wala namang pakialam yan. Manalo o hindi manalo, wala namang siyang pakialam. Matanda naman yan eh. O di ba sinasabi niya, bahala kayo, bahala tayo.
alam mo, tumakbo si Pangulong Duterte, hindi na iniisip na manalo siya or matalo siya. Kung ano lang yung lumalabas sa mga sa bunganga niya, yun na. Kung may maniwala, di salamat. Kung wala naman, wala siyang pakialam. Basta importante, masabi niya lang kung ano yung gusto niyang sabihin. O, kasi yung ganyang klaseng tao, hindi niya hingi ng pasensya. Tapos yung sinasabi nila na strategy ng Pangulong Duterte, utot kapabo. Asa? Yung mga nagsasabi na strategy, asak ka. Bakit? Gagamit ba siya ng strategy, favor sa kalaban niya? Hindi gagamit siya in favor sa sinusuportahan niya. Hello? Tama ka, sir, given na yan na magsisiraan sa politiko. Oo, magsisiraan yan sila, mag-aaway yan sila, o magpapakitang gila sila, then at the end of the day, taong bayan ng talo. Parang tayo yung mga collateral damage. Away sila ng away, tapos ang apektuhan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi yung proper na magsabi na, bahala na kayo. Sabi ni Rana Lydia, masakit lang sa dibdib na marinig sa bibig mismo ni President Duterte, marinig ang mga salitang pagit patungkol sa pangit, no? Patungkol sa mga Marcos. Malaking respeto ko kay Tatay Digong, pero kahit na ano pa man ang sasabihin niya, di ako matitinag, sa BBM pa rin kami. Mas lalo lang niya pinatatag ang mga Marcos supporters. This is a challenge to each and every one of us. This is a challenge for all of us who really support the candidacy of Marcos. Kasi nakikita natin, hindi man si Marcos palaaway. Tingnan mo, last 1998 elections nang withdraw si Imelda sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo because ayaw niya na maraming Pilipino ang mamamatay. That is coming from the mouth of Imelda Marcos. Because pinailan din nila ng sangkatutak-tutak na conviction. Malapit na ang eleksyon. Nung nalaman nila na mag-file si Imelda Marcos ng pagka-president, ano nangyari? Sangkatutak na conviction sa Sandigang Bayan, kasangkatutak na hearing, sangkatutak na disqualification case ang final. Ngayon, uulitin ba naman sa anak? Oh, come on. Alam mo, sa totoo lang, parang ginagamit tayo ng parang alam mo sa totoo, ang talagang gumamit, ang Political Liberal Party sa panahon ni Cory Aquino. O, kung ikumpara mo naman ang pamilya Aquino, kumpara sa mga Marcos, tapos ang lakas-lakas ng loob natin ideklara si Ninoy Aquino na bayani, na halos katraiduran ang kanyang ginawa sa bayan.